So Recto Avenue, ang dati niyang pangalan is Calle Azcárraga. 'Di ba? Kahit papaano maluwag na ang Divisoria, hindi na siya kagaya noon. Etong area na ito, hindi mo to madadaanan ng mga sasakyan dati kasi puro mga stalls, mga vendors ang nandito sa kalsada. Ang mga Pilipino ay mga bargain hunters at gagawin nila ang lahat upang mabili ang kailangan sa bawat piso na mayroon sila. Bagamat ang malalaking shopping mall ay umusbong na parang kabuti sa buong Metro Manila, naghahari pa rin ang Divisoria pagdating sa bargain shopping. Ito ang sentro ng malawak na uri ng mga murang bilihin, pakyawan ng mga bagay at tingian na pamimili. Ang mga tao sa lahat ng antas ng pamumuhay ay bumibiyahe sa mega value of shopping na ito ng Divisoria. Makikita ang lahat sa Divisoria, mula sa ready-to-wear na mga damit, mga tela, party needs, toys, mga dekorasyon, electrical supplies, mga pangangailangan sa konstruksyon, mga gamit sa bahay, local delicacy, craft, gamot, libro, fashion accessories, gadgets, everything that you can think of, Divisoria has it. Magtsatsaga ka na lang talagang maghanap. Not to mention, it is the best place to get Chinese medicines and other knickknacks since Divisoria covered various parts of the city of Manila such as Binondo, where Filipino-Chinese are highly located, Tondo and San Nicolas. Commerce in Divisoria started during the Spanish era in the Philippines, when non-Christianized Chinese were forbidden to make trade and live inside the nearby walled city in Intramuros. Since Chinese merchants have an undeniable entrepreneurial skills, they created their own community, known now as Binondo, and slowly built shops in the surrounding areas including Divisoria. Towards in the year 1900, as the commerce in the area continued to blossom into a commercial center, having the Tutuban Center Station nearby, former main station of the Philippine National Railway, Divisoria became a major drop-off point of trading goods coming from other various provinces and even up to now. Adding the historical value of Divisoria are the two prominent figures in the Philippine history, namely Andres Bonifacio, a revolutionary hero, and the first Filipino saint, San Lorenzo Ruiz. Both were born in the area. Divisoria is considered as one of the premier economic center of the National Capital Region. Sa Divisoria nangyayari ang pakikipagkasundo. Maaring makipag-deal or makipagtawaran ang mga mamimili para makuha ang pinakamagandang presyo para sa isang merchandise. It is also advised to take precautions from pickpockets and scammers, which is quite common in a very crowded area. Divisoria, a unique shopping experience with a dash of history and culture. Okay mga Chibero, so paalis na tayo dito sa Tutuban and
Doon sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog natin about sa Tutuban Center, ayan, lalagay ko na lang yung link sa description below. Ayan. Okay. So, itong vlog na gagawin natin ngayon is more on sightseeing tour, drive-thru dito sa Divisoria. So, mula rito sa Tutuban, diretso tayo ng Avenida Rizal. And labas natin sa Plaza Lacson. Tapos MacArthur Bridge and then Loton. Ayan. Okay? So sama lang kayo mga kaitsubero ha. Salamat. So, 2 hours is 50 pesos. Tapos, 10 pesos every hour or succeeding hour kapag nag-park ka dito sa Tutuban Center. Okay? Alam nyo, pumupunta lang ako dito sa Divisoria kapag magbablog ako maagang maaga. Tapos umaalis ako dito kapag weekdays pumupunta ako ng maaga rito, mga 7 hanggang 10 o'clock ng umaga maximum. Pero kapag weekend, like today, Sunday, okay lang na malate tayo. Pero syempre ayoko rin umabot ng hanggang 12 noon. And maganda kasi mamasyal dito kapag Sunday, wala masyadong mga sasakyan. Okay? So, diretso lang tayo, tas U-turn tayo dyan para makapunta sa kabilang side, sa left side. So dito na tayo mag-U-turn. Ito na yung Saragosa kung di ako nagkakamali. Okay, dahan-dahanin ko lang para manamnam nating lahat kung ano yung itsura ng Divisoria ngayon.
Ayan. So ulitin ko lang yung date natin is September 24, araw ng linggo, and ang oras na natin is 12:12 na ng tanghali. Okay, so kung nagtataka kayo, paano yung setup ng camera ko? Yung camera natin ay nasa ibabaw ng kotse. Tapos, meron lang akong microphone dito sa aking chest, dito sa loob ng car, para kahit papaano ay nakakapagsalita tayo. Ano? Okay, so Recto Avenue, ang dati niyang pangalan is Calle Azcárraga. Diba, kahit papaano maluwag na ang Divisoria, hindi na siya kagaya noon. Na talagang etong area na ito, hindi mo to madadaanan ng mga sasakyan dati kasi puro mga stalls, mga vendors ang nandito sa kalsada. Pero buti na lang at na-clear. Pero ito kapag pinabayaan mo ng ilang buwan, walang magbabantay, hindi nila ito i-clearing, nako, babalik na naman ito sa dati. Kaya maganda yung ginagawa ng lungsod ng Maynila o ng government ng Maynila. Mini-maintain nila yung luwag ng kalsada na ito. Ano? Ayan. Okay, so ito yung Abad Santos Avenue dito sa may left side. Tapos sa may kanan naman natin, Reyna Regente Street. Okay, so ito naman yung Masangkay Street.
Tapos ito, Benavides Street. So ulitin ko lang, nandito pa rin tayo sa Recto Avenue na dating tinawag na Calle Azcárraga. Okay, so nandito na tayo sa Alonso Street. Alonso Street. Tapos ito naman yung Tomas Mapuway Street. Nandito na tayo sa Avenida Rizal. Okay, so ito na yung last station ng MRT Line 2 dito nga sa Recto Avenue. Okay, so Avenida Rizal na tayo. O di ba, dito rin sa Avenida Rizal kahit papaano maluwag-luwag na rin. Hindi na rin siya kagaya noon. Ayan. So kagaya sa Divisoria, kapag itong Rizal Avenue ay napabayaan, hindi nila mabantayan o hindi nila nababantayan, dadami at dadami ang mga vendors dito. Babalik na naman sila sa dati. Okay? So bawal tayong dumiretso dyan. Dito na tayo sa Ronquillo Street kakanan. Okay, Ronquillo Street. Okay, Santa Cruz. Simbahan ng Santa Cruz. Tapos sa may kanan natin, yan yung Ongpin. Diba? Yung mga jeepney, hindi mo maintindihan eh. Kung saan-saan na lang sila nagpapababa ng mga pasahero nila. Kaya nagkukos talaga sila ng traffic. Ano ba naman yung itabi nila tapos doon magpababa? Diba? Okay? So, dito sa may kanan natin, Escolta Street. Ayan, so sa mga hindi pa nakapanood ng vlog natin recently about sa Monte de Piedad Savings Bank. So na-feature ko itong location na ito kasama itong Don Roman Santos Building sa may kanan natin. Tapos sa kaliwa natin, lumang Plaza Fair. Tapos etong sumunod, Henry C. Senior Campus, Piatti University. Then eto na yung MacArthur Bridge.
Tapos sa may kanan natin, yan yung lumang Manila Post Office building. Okay, bagsak natin Loton. Loton na. Okay, Loton na tayo mga kaitsubero. Okay, so hanggang dito na lang ang vlog natin. And maraming salamat sa lahat ng tumutok. Mula umpisa hanggang natapos. Ayan. Maraming salamat sa inyo and I'll see you again on our next vlog. Bye everyone. Happy Sunday.